PM Sir Jim na ito, aparato mga small MPPT. So balutin na natin to, then ship ko maya maya, no. So bago natin i-ship, no, pakita ko muna sa iyo, no. Ayan, may nakasaksak dito na dalawang electric fan, solar electric fan, pero pwede rin nga to sa AC outlet, no. Yan, so nagcha-charging yan. Then siyempre meron yung pindutan na power on. Ayan. Okay. So pwede ka dito mag TV electric fan sabay, 100 watts per hour daytime, no. Ayan, pinakita ko lang ng sample, naglinis kasi ako ng mga electric fan namin. So then pwede natin lagyan ng electric fan din, 50 watts. Okay, ito kasi no. Ayan natin. Ayan. So yung mga solar electric fan ko yan, sir, no? Naglinis kasi ako, medyo madumi na yan. So ito 60 watts, 50 watts electric fan ko na yan. So pure sine wave lang yung inverter mo, sir, no, 1000 watts. Then ang continuous 500 watts, no, yan. So pwede ka naman dito mag rice cooker din ng 300 watts or lower, no. Pero depende sa battery mo, kailangan 100 Ah then full charge. Yan. So yan, electric fan. Then washing machine, printer, pwede rin dito, sir, walang problema. Battery 100 Ah, then kailangan medyo malakas na yung battery mo, at least 32.2, no, ganun kalakas. So ito, wala tayong washing, nasa loob. So, barena na lang, no. So pakita ko sa iyo, no, yung voltage mo, pag malakas ang load mo, siyempre bababa ang voltahe, no? So, ang lobat niyan, lobat setting ng LBD mo, no, yan, ay 11.5. Pag umabot ng 11.5 yung battery mo, yung LED red mamamatay, then inverter mo mawawala, no. Then mawawala yung power dito, then mawawalan ka ng kuryente dito sa mismong outlet mo. Pero kapag nag-charge uli, umabot uli ng 30.2, ilaw uli yung LED red mo. So ang setting dito sa reconnect mo is 1.7 plus 11.5 is 13.2. So ganun lang naman. Yung sa MPPT mo yan, working, no, may harvest na 49 watts in P volt, watts yun. Then voltage reading, then 3.3 ang ampere, no, reading din. Okay, so konting tutorial. Pag i-off mo, siyempre parang kuryente rin ng bahay natin, no. Yan. Nagalin mo yung load, sir. Yan. Then off mo yung solar panel, okay. Then yung inverter, then yung battery. So yun naman ay kapag walang tao, no, siyempre walang tao, alis kayo mga ilang araw, no. Pero pwede kang mag-charging lang dyan. So pag i-on mo naman, nakabit mo na yung solar panel, yung battery mo, solar panel, positive to negative, may color coding tayo dito, no. Red is positive, black is negative, then breaker ng solar panel, breaker ng battery, at breaker ng inverter. So yan, yung dalawang breaker doon ay diretso dito, no. So may previous na tayo na battery clamp, yan, no. Pwede mo palitan yan kung gusto mo mas makapal. Then power natin yung battery, okay. So makikita mo dyan, ang reading is 12 volts, 12 volt system, no. Pag live po 14.6 ang mismong full charge. So dito makikita mo diyan, so 13.1, so 14.4, pwede ring as in full charge na rin yung battery mo, no. So ngayon 0 ang reading. So kung walang tao at hindi naman full charge ang battery mo, no, 13 lang nga yan, 14.4 ang full charge niya, pwede mong power yung solar panel lang, okay. So kung walang tao, kahit off yung inverter, no, yan. So nagkaroon na siya ng reading. Then pag gagamitin mo na, no, power mo yung inverter, yan, okay. So pasip ko na sa ito mamaya, no. So lagay uli natin yung load, itong electric fan ko, sir, no, yan. So napakadali lang, pwede naman tayo mag-chat or video call sa mga concern mo, no. Yan. Then yung ito, i-drain uli natin. Ito uli sa'yo. So meron ka ng sariling mong paggawaan ng kuryente, no? So para sa continuous maghapon, 100 watts per hour daytime nga, TV electric fan sabay, no? Depende sa iyo kung i-load mo sa maghapon. Then while charging and using, pwedeng gamitin sa gabi hanggang siyempre hanggang malobat lang battery mo, dahil battery na lang, sir, yung maaasahan mo, no? So salamat ulit sa pagtitiwala, no. Yan, aparato mo, balutin natin and then ship ko maya maya. So salamat ulit sa pagtitiwala, Sir Jim. God bless.